po ay si Alberto de Jesus na tiga Tarlac po. Ngayon po ay ako'y bautisado sa Iglesia ni Cristo. Kailan po kayo nabautismon sa Iglesia ni Cristo? 1968 po. 1968? Nagkaroon po ba kayo ng katungkulan noon sa Iglesia? Naging parang pampumang awit lang. Mga awit. Pero sa inyong panahon nung kayo sa Iglesia ni Cristo po ay masasabi niyong active talaga kayo? Ay talagang upo. Sumasambo po ako talaga. Marami kayong nagiging akay ba nun? Upo. So ano ngayon, yung pamilya nyo, buong pamilya nyo ay talagang iglesia, pamilya kayo ng Iglesia ni Cristo? Hindi po, brother, nga yung pong mga magulang ko, Opo. kapatid, sila po yung mga Katoliko. Katoliko sila. Yung pong sunod sa akin na nasa komposyan, nasa GIM. Jesus is Lord. Oo, ay ngayon po ay nung mabalitaan po niya na ako yung mag-70 Adventist, ay sabi po niya, Kuya, sa dinami-dami ng reliyon na wala pinagbabawal na pagkain. Ba't napili mo pa ang marami pinagbabawal na pagkain? Sabi ko naman sa kanya po, brother, hindi lang naman tayo sa pagkain ng buhay kako. Saka ang bawal lang naman sa kaila ay yung mga walang kaliskes, baboy, yung mga kwan, pwede namang isda. May karning, kung may pambili ka ng karning baka, pwede ka naman bumili ng karning baka kako. Sabi ko po sa kanya. So nakakaranas po kayo ngayon ng pag-uusig mula sa inyong mga pamilya, member ng inyong pamilya dahil sa inyong pagiging Seventh-day Adventist? Yung pong kapatid kong isa na mas matanda po sa akin ay inuusig po niya ako. Ngayon po ay sabi ko, Iglesia po siya? Hindi po, Katoliko. Ay siya po, sabi ko naman po sa kanya, kanya-kanya naman tayong may pamilya na. Hayaan nyo na akong humanap ng talagang totoo. Dahil lalo naman sabi ko sa kanya, lalong hindi ka maligtas ng Kristo mo na nakatipad dun sa simbahan. Yung sabi ko, Diyos, ati pa mo ako mo sa krus nakatipad dun sa simbahan. Paano ka makapagligtas pag yung revolto lang yon? Sabi ko po sa kanya. Kaya yun po ay talagang siya po ang mayroong kaunting kabuhayan. Hinihigpitan po niya ako. Ang may dalagdag ko po, nung ako po ay Iglesia pa ni Cristo, ay lagi po nila sinasabi na malapit na araw ng paghukom. Ay ang talagang kinukustyon ko po doon, nung ako po sa kanila pampanig, ay bakit po pag sila nanalangin, yung huling panalangin po ay sinasabi nila na at ang lahat ng ito ay tinatanggap po namin sa pamamagitan ni Hesus Kristo ang aming Panginoon. Ay iniisip ko po, parang lukuhan na yung nangyari po eh. Sabi nila si Kristo daw po ay tao. Tapos pag sila pinanalangin, yung huling panalangin po, sabihin nila na si Kristo daw po ay Panginoon. Ay, alin po baga doon talaga ang totoo, yung Kristong tao o yung Kristong Panginoon. At saka isa pa po, pag ikaw po ay kukunti ang naibigay na abuloy, sinasabi po na nung namumuno sa kapilya na kwampo, mahina daw po ang pananampalataya. Pero pag medyo marami-rami po, ay sinasabi na pagkalakas ng pananampalataya mo kapatid. Kaya kayong mga naghahanap man ng kaligtasan, ay kung kayo po yung magpapabautismo, dito na lang po sa Seventh-day Adventist. Wala pong lukuhan dito. May ibigay ka po at wala. Tanggap ka nila. At dyan po ang pinipili lang dyan na talagang hinihingan. Yung talagang may kakayanan po magbigay. Katulad po ng mga maestro, maesta. Pero yung katulad ko po, katulad natin na mahirap, hindi na po dinadaanan ng supot. Dahil yung po ay karapatan lang po natin na mag-abuloy. Dahil yun po ay ginagamit ng mga pastor sa pagpapalaganap po ng Ebanghelyo. Pero ang iglesia po talaga ay bukod pa po sa abuloy, may tanging paghandog pa na yun din po ang kukuliktahin mo pagdating ng araw ng pasalamat. Talagang libuhan po yun. Ngayon po yung pong kamag-anak ko ay tiga rito sa tiga Mindoro po,
ay ako pinayakan niya na mayroon daw pong trabaho sa parting Barsinaga. Sako po nang nakanyata yun daw. Ngayon po ay, nung panahon na yun po, nabalitaan ko po na mayroong debate ang Iglesia ni Cristo at saka Seventh-day Adventist po. Ay interesado po akong nanood doon noong February 10, 2015 na po. Ngayon po, nung sila pinagdidebate na, ang tema po ng usapan ay patunayan daw po ng Iglesia ni Cristo na sila ang ililigtas po ng Panginoon sa araw ng paghukom. At yun naman po ipabulaanan ni Brother Jaime Pajarito. Ngayon po, nung marinig ko po na tinanong po siya ni Brother Jaime kung sila ang liligtas sa araw ng paghukom, ang sabi po ng ministro ay talagang kami ang maliligtas. Ay paano makapagligtas po yung ganun na ang pinaniwalaan po nila ay Kristong tao, hindi po Kristong Diyos. Samantalang ang paniwala po ng Seventh-day Adventist ay si Kristo po ay Diyos. Ngayon po ay nag-dish niyang ako po ay nung kasalukuyan na noon po ay nung debate po na yun, ang sabi po nila si Brother Jaime daw po ay parang nataob na. Ngayon po, nung magsalita po yung mga kasama niya, si Brother Robidos po, ay doon po talaga ako nagdesisyon na mag-Adventist. Totoo lang po yung sinabi niya. Yung haka-haka ko po ay tumugma po doon sa kanyang sinabi. Kaya ako po talagang nag-Adventist. Nung sinabi po niya na inaako ninyo yung isang grupo ng mangaral doon sa Jerusalem, ay hindi naman kayo yon dahil kayo ay nandito sa Pilipinas, ay sa Jerusalem, yung unang Iglesia ni Cristo. Ngayon po, hindi naman po Iglesia ni Cristo ang nakasulat doon, kundi Iglesia ng Diyos. Kaya talagang napag-isip-isip ko po na hindi totoo yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay kapakalipas po nung debate na yon, nung 18 po ng Pebrero din, nung buwan din po na yon, ay nagkaroon po ng tuldaang Seventh-day Adventist. Ay ako po ay inimbitahan nila Brother Molo, nila Brother Asay, sila Brother Jaime po, na, at saka sila Pastor Pautagana na makinig po. Ngayon, gabi-gabi po akong nakinig. Nung talagang napatunayan ko po na ang Seventh-day Adventist po ang totoo, dahil yung pong nung lalangin po ng Panginoon, ang ng Diyos ang mundo, ay 6 na araw po nang dumating po ikapito ay itinagi po niya, ibinukod at pinangiling. At saka totoo talaga po pala na si Kristo ay Sabado, nagsasabado po. Pagdating po ng ikapitong araw, pumapasok po siya ng sinagoga at nangaral at nangiling po. Paano pong sasabihin ng Iglesia na sila ang ililigtas ni Kristo? Ay samantalang sila pinaglilinggo, ay si Kristo po ay nagsasabado. Paano pong mangyari na sila ang maliligtas? Kaya ako po ay nag-decide na magpabautismo na po. At talagang dito na po ang totoo. At saka isa po, yung nung mangyari na po yung binyagan, di ako po nga ay tuwing Sabado, ay Miyerkules at Biyernes po sumasamba. Ay ngayon po ay pagdating ng Linggo at ako pinakapunta dun sa mga kamag-anak ng mga iglesia. Doon po sa amin sa Tarlac, ay ba't daw po ako nagpabautismo? Ay dumayo ko pa ng Mindoro. Kaya talagang doon ko nalaman na totoo ang Adventist. Kaya ako yung nagpabautismo. Dahil wala namang Kristo na tao, kundi Kristong Diyos. At saka isa pa, dinidebate po nila ako, ay ang sabi ko po sa kanila ganito, patunayan niyo sa akin na kayo ang itinatag noong 1914. Saang probinsya, bayan o siyudad, bumaba si Kristo para kayo itinatag. Ay ang sagot po nila sa akin parang ginamit niya daw po, kinasangkapan daw po si kapatid na
Felix Manalo para daw po magtatag ng iglesia. Ay doon ko po sinabi na talagang piki kayo. Piki kayo. Dahil ang iglesia ay tayo, yung parang palitaw lang yung ginawa lang ng tao. Ay samantalang Adventist ay talagang magmula ng lalangin ng mundo nang dumating ang kapitong araw ay nangilin na. Kaya doon ako sumama. Ano naman po ngayon ang nakita niyong pagkakaiba ngayong nasa loob na kayo ng Seventh-day Adventist? Kailan mo kayo nabautismo sa Seventh-day Adventist? Nung February 28 po. February 28, no? Ilang araw lang pagkatapos ng debate, ano? Opo. So ano po ngayon kayo membro na ng Seventh-day Adventist? Ano po ang nakita niyong pagkakaiba sa Seventh-day Adventist at sa Iglesia ni Cristo? Ngayon kayo ay Adventist na. Ay napakalayo po. Dahil sa iglesia po ay kahit ikaw ay mahirap lang, talagang pagsisikapan mo po na mag-ipon ng pangbigay pagdating po ng Huwebes at Linggo. Samantalang sa Adventist po ay totoo, meron po talagang ikapo. Pero pag ikaw po ay alam nila na mahirap lang, na nangangamuhan ka lang po dyan, ay hindi ka na po nila inuobliga. Sa tula po, pag minsan ako ay natulungan pa ng ibang mga membro. Ibig sabihin nung kayo nasa iglesia, talagang parang mabigat sa inyo yung pag-aabunoy, talagang obligado kayo. Ay, obligado po talaga. Pagka hindi kayo nakapag-abunoy, ano hong ginagawa sa mga membro? Ay, sinasabihan niya po na mahina ang pananampalataya daw. Yung parang pinatamaan siya po pala. Pero pag ikaw po yung nakapagbigay, si kapatid ay napakalakas ng pananampalataya sa Panginoon. Yung po ang sinasabi ng iglesia. Yun ang kanilang sukatan. Yun. Kaya ako po ay nung dumating nga po yung debate, doon ko po talaga, dati po ako nalalambungan ng ulap ay nung marinig ko po yung debate, bigla po talaga nagliwanag sa akin ang lahat. Saka dati sa iglesia po, parang hindi kayo pwedeng magdala ng Biblia, no? Opo. Sa simbahan? Hindi po. Talagang ultimong pasugo lang po ang hawak mo. Oo. Ang may karapatan lang po talaga yung Ministro. Opo, yung pamunuan. Kung anong sabihin. Kung anong sabihin po ng ministro, ay di, upo siya nga po, amin, yun lang po ang sasabihin. Upo siya nga po, kahit labang lang sa kaluban mo. Bakit daw kayo bawal magdala ng Biblia sa kapilya? Ay, hindi, ang may karapatan lang daw po ay yung may authorized na humawak ng Bible. Ay samantalang sa Seventh-day Adventist po ay... So kahit membro na kayo ng Iglesia ni Cristo, wala kayong authority, wala kayong karapatan magdala ng Biblia? Wala po, wala. Paano, kaya nga naisip din natin na paano natin masasabing diktat sila na hindi naman nagdadala ng Biblia, no? Hindi nga po eh. So ano pinagkaiba sa Seventh-day Adventist po? Ay malayong-malayo po dahil ang Seventh-day Adventist po ay nung ako nga po ay nabinyagan, araw po ng Sabado nung ako binyagan, nung sunod na Sabado po ay binigyan na agad po nila ako ng Bible. Kaya ako po ay nagpapasalamat talaga sa Seventh-day Adventist. Dati po ay malabo ang paningin ko ay nung ako po ay mapabinyagan sa kaila, nagliwanag po ang lahat sa akin. Ayun. Talagang totoo po yun, nagliwanag po ang lahat sa akin. Hindi lang pala isip nyo, pati mata niya lumiwanag. Isip po at mata ay talaga lumiwanag po na ako yung kwan. Saka yung pong mga magulang ko doon sa Tarlac, mga kapatid ko po ay nung mabalitaan po nila na ako yung nag-Adventist na nga, dati po hindi man lang nila akong mapawag kahit sanggatang na bigas po, ay ngayon po ay pagdating po ng Biyernes ng hapon, dinadalan po ako ng mga kapatid ko. Upo sa totoo talaga, brother. Ginamit sila ng Panginoon. Talagang ako'y sinasabi ng totoo, brother, ay kumpo. Napakahirap po ng buhay lang namin. Meron mo bang mga nabago sa inyo nung kayo'y Iglesia ni Cristo at ngayon na kayo'y naging Seventh-day Adventist? May mga bagay ba na nabago at naituwid sa inyong pagkatao? Ay meron po talaga dahil dati po ay hindi naman po, kung hindi ko po sasabihin ng totoo, ay hindi po ako talaga magiging tunay na Kristiyano. Talagang nung araw po ay isa po akong mag-iinom ng alak, palaaway, kunting bagay lang po gusto ko laging away po. Gulo talaga. Oo, ngayon po nung may mga bisyo rin pala kayo, no? Opo, ngayon po nung ako po yung maging Adventist na ay lahat po ay tinalikuran ko na alak. Panginoon.
Kasi sa Iglesia ni Cristo ata, hindi pinagbabawal ang paninigarilyo, di ba? Wala pong bawal dyan. Ang bawal lang po sa kanila talaga yung dugo. Dugo lang. Yung mag-inom po, sabi po nung nagsisermon sa harap, bawal yung minom. Karamihan ng buhay ko nakita ko talagang mga mas maglalasim pa kaysa samang katoliko Kung totoo po yun. Mas magaling pa, nagbibidyoke pa sila. Samantalang yung po nasa doktrina na bawal mag-inom, bawal talaga sa doktrina. Po, bawal makisalamuha sa hindi mo kapananampalataya. Samantalang pagpista po ng tatlak, nauna-una pa po sila doon manood ng mga iglesia. Hindi po sila magpahuli, nauna pa sa mga katoliko. Totoo po yun, nauna pa. Nauna pala. Kaya yung Seventh-day Adventist po, hindi. Pag sinabing bawal, wala pa akong nakikita na 70 Adventist na nanonood ng pumpok, ng pista. Pero yung mga iglesia, sila po na una-una na tuwatay sila ng rolita, mga ano. Saka, ang alam ko po sa iglesia, pag sinabing bawal, yung bawal lang po na sabihin, pero ginagawa din po. So, ano po ang gusto niyong mensahe na iparating doon sa mga kamag-anak nyo sa Tarlac at mga kaibigan nyo na miyembro pa rin ng Iglesia ni Cristo? Pati sa mga kaibigan natin na mula sa iba't ibang lugar ng ating bansa at sa ibang lugar, ano pong mga mensahe gusto nyo ipaabot sa kanila? Ang masabi ko lang po sa kanila, maipaabot ko po, lalong-lalo po doon sa mga Iglesia ni Cristo, na mga kaibigan po sa Tarlac, mga kamag-anak ko po doon, ay pag-isipan po, mag-isip kayong mabuti na kung alin ang makakapagligtas, yung taong Kristong tao, yung Kristong Diyos. Kaya ngayon pa lang magbalot-balot na kayo at lumipat tayo din sa totoo. Dahil sa ayaw man natin at sa hindi, ay gusto man natin at hindi, ay talagang darating na madali ang Panginoon. Kaligtasan kasi ang hinahanap natin. Kung kaligtasan ang hinahanap natin, ay hanapin, dito na tayo sa talagang totoong reliyon na nanampalataya na si Kristo ay Diyos. At hindi kumakain ng mga karumal-dumal. At doon naman po sa mga kaibigan ko po na mga kayo naman pong mga kaibigan ko na tiga iba't ibang panig ng Pilipinas, kung saan man kayong lugar, ay mag-isip kayo, huwag kayong magpadala sa mga matatamis na sa pananalita ng mga kapatiran ng iglesia na sila ang may kaligtasan, dahil hindi totoo yan. Ang kaligtasan ay nasa Seventh-day Adventist. Kaya mga kaibigang, mga tiga iba't ibang probinsya, ay magsaliksik kayo. Huwag kayong basta-basta sasama kung saang reliyon. Basta kung sasama kayo, dito na sa tunay ang Seventh-day Adventist. Kaya kayo pong mga kaibigan na tiga rito sa kahit saan po probinsya po na nakinig ng aral nung debate po, at saka nung mangyari nga po nung debate, ay magbalot-balot na rin po kayo at lumipat na kayo sa Seventh-day Adventist. At yan po talaga ang totoo. Wala pong iba na ililigtas ng Panginoon kundi yung pong naingilin ng araw ng Sabado. At yung lahat po ng mga reliyon na kumakain ng karumal-dumal katulad po ng baboy, ay sila po talaga isusunugin sa impyerno. Walang pasubali po sila isusunugin sa impyerno. Kaya kayo po ay bumalik na po sa totoong pananampalataya na Seventh-day Adventist. Kaya mga kapatid at saka mga kaibigan, ay isipin po ninyo, wala pong Kristong bababa na tao, kundi Kristong Diyos po. Inuulit-ulit ko pong sabihin sa inyo na ang iglesia po ay hindi po ako na personal, ay talagang hindi po totoo yan. Hindi po totoo talaga. Maniwala kayo. Wala pong Diyos na, walang Kristong tao po na bababa. Ang bababa po ay Kristong Diyos. Kung sasabihin po nila na si Kristo ay tao, ay nagkakamali po sila. Walang Kristong tao. Maraming salamat, Brother Alberto, sa iyong pagpapaunlak sa amin pong interview.